Bansang Japan mga kapatid, magbibigay po sa Pilipinas ng 6 mga kababayan, take note, 6 mga kapatid na destroyer ship. Anti-submarine destroyer ship mga kapatid ang ibibigay ng bansang Japan sa Pilipinas. Alam nyo mga kapatid, malaking bagay ito sa ating bansa. Bakit kamo? Ito po yung pinakaunang destroyer ship mga kapatid, anti-submarine destroyer ship na maa-acquire mga kababayan ng bansang Pilipinas. Wala pa kasi tayong ganitong barko mga kapatid, and yet yung kalaban natin na bansa mga kababayan na bansang China ay marami po silang mga submarine mga kapatid. Ngayon mga kababayan, dahil meron tayong ganitong barko, mas madali nating makakounter mga kapatid itong mga submarine ng China. Although kulang naman ito kung tutuusin, dahil 6 lang ito mga kababayan. Pero dapat mga kapatid, ipagpasalamat pa rin natin dahil nagkaroon tayo ng ganitong klaseng destroyer ship mga kababayan. Diba? It's better than nothing mga kapatid, ika nga nila. Diba? Ngayon lang to nangyari mga kababayan sa ilalim po ng administrasyon ni President Marcos. Under sa administrasyon ni Digong mga kababayan, wala pong mga bansa na nagbigay ng ganito ka-high-tech na mga barko sa atin. Dahil nga mga kapatid, nakita kasi ng mga bansang yan, tulad ng Japan, ng bansang Amerika, nakita kasi nila mga kababayan na itong yung ating presidente noon na si Duterte ay walang paninindigan at hindi pinaglalaban mga kapatid ang karapatan ng Pilipinas. Kung ikaw mga kababayan, ikaw bilang isang bansa, gaganahan ka ba na tulungan yung isang bansa na yan na mismong leader nila walang planong tulungan yung sarili niyang bansa? Di ba? Kaya walang ganitong mga bagay noon mga kapatid sa administrasyon ni Digong dahil wala din naman kasing kwenta yung ating presidente. Halos ibigay na tayo ng libre mga kapatid sa bansang China. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Province of Philippines, Republic of China. Kaya yung mga bansa na gustong tumulong sa Pilipinas, hands up sila. Wala naman yan. Hindi naman pinaglalaban ng kanilang presidente yung kanilang bansa. Bakit pa natin tutulungan yan? Hayaan na natin sila. Pero ngayon, dahil nakita nila na ang Presidente Marcos mga kababayan ay consistent doon sa kanyang paninindigan na wala nga tayong ibibigay na kahit isang square inch mga kapatid sa ating teritoryo. Kaya ngayon, itong bansang Japan, tulad ng Japan, Amerika mga kababayan, meron na silang inisyatibo na magbigay ng kanilang mga na i-share itong kanilang mga kagamitang pandigma sa Pilipinas. Nakita nila nag-e-effort yung presidente nila at talagang matibay ang paninindigan tulungan natin to. Malaking bagay na sa kanila pag nagbigay tayo ng ganitong armas. Di ba mga kapatid? Kung hindi magaling ang presidente natin ngayon, wala tayong ganitong makukuha mga kababayan galing sa Japan at Amerika. Nasa leader yan Pag magaling ang leader, talagang maraming makikisimpatyan yan na mga ibang leader din ng ibang mga bansa. Di ba? Di nyo ba napapansin mga kapatid? Yung dating kalaban ng Pilipinas, ngayon ay kakampi na natin. Yung dating bansa na minsang sinubukang sakupin ang Pilipinas mga kababayan, ngayon po sinusuportahan na po nito ang bansang Pilipinas. Di ba mga kapatid, nakakatuwa yung ganun. Na yung dating magkalaban na bansa, ngayon nagtutulungan mga kababayan sa pagdepensa sa kanilang mga kanya-kanyang mga teritoryo. Dahil ang Japan mga kapatid ay sinusubukan din itong agawan ngayon ng teritoryo ng China. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nakikipag-collaborate na ang Japan sa Pilipinas. Huwag na tayong maglaban. Kalimutan na natin yung nakaraan, hindi na natin maibabalik yun. Ngayon, meron tayong parehong hinaharap na malaking banta galing dito sa bansang China. Magtulungan tayo. Eto, bibigyan namin kayo ng sample ng aming mga destroyer ship. Baka magustuhan nyo. Pag kailangan nyo ng ganito, sabihin nyo lang. Bibigyan namin kayo ng mga ganitong klaseng anti-submarine destroyer ship. Diba mga kapatid, nakakatuwa talaga.
dating kalaban ng Pilipinas, ngayon, no, sanggang dikit na po natin mga kababayan.